So, nung siya po yung liwanag, naging langit siya, hindi pa na-stop doon yung kapangyarihan niya. Kasi sa liwanag na yan, makapangyarihan na siya. Siya nga yung Diyos siya yung creator. Ngayon nung yung liwanag, naging langit, hindi pa nag-stop doon. Hindi nag-stop yung kapangyarihan niya, naging lupa and then naging tao. So yung sinasabi po kanina ng ating kapatid, mga kapatid ko, na noon doon po sa Promised Land ang kapaliwanagan niya is yung Diyos na makapangyarihan, Diyos Ama, Diyos Anak, and Diyos Espiritu Santo, yun yung sabi niya kanina, ay hindi po noon daw ganon. Which is nga, na ngayon ko lang nalaman na hindi ganon. Noon kundi, Diyos Ama, Diyos Ina, at Diyos Anak. So, kanina tinatanong ko po sa kanya, kung nasan na nga dyan po yung Diyos Espiritu Santo. Yan yung tanong ko kanina na hinihintay ko na sagutin niya, pero hindi niya sinagot kung nasa na ngayon po yung Diyos Espiritu Santo. Because ang religion po, ang relihiyon, ang namulatan ko, napakinggan ko, nakita ko na sinasamba nila, yung Diyos Ama, Diyos Anak, and Diyos Espiritu Santo po. Ngayon, yung sinasabi nilang God Creator, yun yung sinasabi nila na cannot be seen. So, ibig sabihin, pag cannot be seen, hindi po siya makita. Ngayon, yung Diyos Ama na sinasabi po nila is lalaki. Yan yung alam ko na sinasabi ng religions. So, Diyos Ama is lalaki, Diyos Anak is lalaki, Diyos Espiritu Santo is yung hindi makita. Yan yung sinasabi nila doon sa relihiyon. Na ngayon po, yung sinasabi ko po sa inyo na bakit ang nalaman ko dito sa Motherland is Diyos Ama, Diyos Anak, and Diyos Espiritu Santo. Yung sabi niya, hindi daw ganun noon doon sa Promised Land. Kaya tinatanong ko yung Diyos Espiritu Santo. Which is na iniisip ko, kung lahat doon sa religions ay puro lalaki ito, how come na nagkaroon ng tao? If ang lahat, kung ang lahat po ay puro lalaki. O, di ba? Kung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo is lalaki, walang na-create na tao. Kasi puro lalaki ito yun nga yung sinasabi na, pag puro babae, walang lalaki, walang magiging bunga. So, supposed to be, kailangan po ay babae at lalaki para magkabunga. Positive and negative. So, yung sinasabi nila na gatas at yung kutsara tinidor po. So, yun na yung sinasabi ko. And then, yung narinig ko dito sa Motherland, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo po. So, yung Diyos Ama, yan po yung langit. Yan po yung langit na, ang ibig sabihin po ng langit is buhay. So, langit, Diyos Ama, lupa, Diyos Anak. And then, Diyos Espiritu Santo, doon po sa relihiyon, hindi ito makita. Pero dito sa Motherland, na napagtanto ko, nalaman ko po na ang Diyos Espiritu Santo po ay si Ama Adan. Which is na sinabi ang meaning ng Diyos Espiritu Santo. Ano ang ibig sabihin ng Diyos Espiritu Santo? Diyos, siya po yung pinakadakilang lumalang. And then, Espiritu, ang ibig sabihin po ng Espiritu is katawan. So, yung katawan na yan, ano yung gawa niya? Ano yung gawain niya? Ano yung attitude niya? Ano yung ugali niya? Ano siya? Siya po ay santo. Ibig sabihin ng santo, walang mali siyang ginawa. So, sino yan? Sino yung Diyos Espiritu Santo na tinutukoy ko po, mga kapatid? Yan po ay si Ama Adan. Which is na, sabi ko po, na yung Diyos na makapangyarihan, yung berbo na salita, Diyos. Yung berbo po is Diyos, walang katawan, walang dugo, walang laman, walang buto. Yung Diyos na sinasabi ko, Diyos na as in na yung salita. Hindi ko sinasabi na yung Diyos na salita is iba po kasi yung sinasabi kong Diyos na makapangyarihan, the Creator, yan po yung Sun, siya po yung liwanag. And then mayroon pa akong Diyos na sinasabi na walang buto, walang laman, walang dugo, yan po ay ang salita. Salita natin. Ngayon po yung Diyos na salita, yung salita na, yung bigkas na, yung salita, yung boses, yung tinig, is nagkatawang tao po. So, sino ang Diyos nagkatawang tao? Diyos, salita na nagkatawang tao, siya po si Ama Adan. Na nung nilikha po siya ni Ama, nung ang Diyos naging tao na, yan na po yung sinasabi ko sa inyo na ang Diyos naging tao, siya po si Ama Adan. Na ang ibig sabihin ng Diyos, Espiritu Santo, tatlo po, ay iisa yung tinutukoy po nito. Yung Diyos na
kapangyarihan ay tumira sa dito po sa espiritu. Espiritu meaning po ay katawan, and then santo yun po yung gawa niya. So yan po, Diyos Espiritu Santo. Kaya po dito nakaturuan po, proud po ako, and then proud po ako na nagsasabi sa inyo dito sa Facebook, YouTube po namin na si Ama Adan po ay hindi siya nagkasala, na hindi walang kasalanan, because ang nagpapagalaw sa kanya is mismong Diyos na makapangyarihan. Yan po yung sinasabi namin na God become man, and then word become flesh. So pagka sinabi po natin God become man, yung Diyos po ay naging tao. So hindi siya nag-isinilang ni Birhen Santa Maria, because si Virgin Mary, ipinanganak po niya si Hesus Kristo. Tama, yun po yung sa religions. Pero dito po, yung Diyos namin, Diyos mismo nagkatawang tao. Yan po si Ama Adan. Yan yung sinasabi ko po sa inyo na God become man. And then yung word become flesh, yung salita na sabi ko kanina, ay naging tao, nagkabuto, nagkalaman. Yan po yung alam ko po na kwento ni Ama Adan, because yung sinasabi nila si Adan nagkasala. So dito ko napagtanto na sa labas, dito sa labas ng motherland, so paano sa labas ng motherland, baka sabihin ninyo is hanggang naman sa Amerika, hanggang sa Africa, Canada, etc. na place po is motherland pa rin po. Pero dito po sa Barangay San Manuel Laguilian, Isabela, Region 2, Cagayan Valley, dito po kami sa 3rd floor, mga kapatid. Ang sa akin po, ang pinapaniwalaan ko po, si Adan po ay siya po yung templo, ehemplo, mostra ng Diyos, mga kapatid. So, pagka sinabi nating templo, ehemplo, mostra ng pinakadakilang lumalang, mga kapatid, is bakit sino yung templo ng Diyos? Meron bang templo ng Diyos? Pagka inisip natin kasi, ang pinaka pinaniniwalaan po ng tao, pag sinabing templo, meron kasing Temple of God na sinasabi nila na yan po, building yan or church na malaki, na dyan po yung sinasabi nilang kung saan ka magdadasal. So pag pumasok ka dyan, this is the Temple of God, sabi nila, bahay ng panalangin. So doon tayo mananalangin sa templo na yan. So templo, ehemplo. So dito po ang ehemplo na tinutukoy ko is ang dito po doon sa alam natin sa dictionary natin is templo, yung building na pinagdadasalan ng mga tao, kung nandun po yung mga, kung nasaan po yung mga pope, yung mga padre, nandyan po pag sinabi mong templo. Pero dito po sa katuruan po na to, ang templo po ng Diyos ay iisa. Sino? Ang bahay ng Diyos, templo meaning po sa amin is bahay. Ang bahay ng Diyos is yung katawan mismo ni Ama Adan. So take note po, tao po yung bahay ng pinakadakilang lumalang. So yun nga yung sinasabi ko po, na sinasabi nila noon na ang libro Biblia, hindi mo sabi nila, yung libro Biblia po, yung libro mismo na libro Biblia, sabi nila, dito tayo maliligtas sa libro na to, sa libro Biblia na yan. So ang sinabi naman ni Ama Martiniano, paano ka iniligtas? Ililigtas ng libro na yan, samantalang pagka may sunog, hindi naman yan makatakbo, hindi nga niya mai-save yung kanyang katawan, itong libro na to. So pag may sunog, pagbasa, mababasa siya. Pag may anay, nandyan sa lupa, nahulog, napabayaan, inanay, so kinain na yan ng anay. So paano ka maililigtas? So kaya sabi ko, tama yung katuruan na yan, because ang tunay na templo ng Diyos ay si Ama Adan, which is na sinabi natin na noon, sa mga naririnig ko po, na tayo ang templo ng Diyos. How come? Paano naging ganon? Tao ka, nilikha ka, normal, and then, ang alam mo, wala kang kapangyarihan, pagkatapos sasabihin sa'yo na templo ka ng Diyos. Paano nangyari yon? So, mayroon pong process yon. So, sa akin po, hindi ako templo ng pinakadakilang lumalang, kundi ang nagtemplo lang po sa akin is yung katawan. Because magkaiba po yung buhay ko at yung buhay ni Ama Adan. Anong pinagkaiba po ng buhay ni Adan at ng buhay ko? Yan yung magandang tanong ngayon. Ang pinagkaibahan po ng buhay ko, ibinigay yan ng dalawang pag-ibig sa akin. Samantalang si Adan, ang nagbigay sa kanya ng buhay is yung pinakadakilang lumalang. So ngayon po, so templo, ehemplo. Anong ehemplo?
ano ang example na ginawa ni Ama Adan at Ina Eva. Yun na po yung nagpamilya sila. So, nagpamilya po si Ama Adan at si Ina Eva, which is na, yun din po yung ginawa ninyo. Nagkaroon kayo ng pamilya, nagkaroon kayo ng anak. Na yan po yung sinasabi ko pong ehemplo si Ama Adan na nagpamilya. At ang tanong po ngayon, bakit kayo nagpamilya? And bakit po nagpamilya si Ama Adan at si Ina Eva? Yun nga yung sinasabi ko sa kapatid na parang drama naman yung kwento ni Ama Martiniano, because sasabihin pa niya na, Adan, magpamilya kayo upang sa ganun ay mayroong magrespeto sa inyo at sa akin na Diyos. Yan yung sabi niya po. So, parang Tagalog lang yun and then parang radyo lang yun Diba yung radyo, hindi natin nakikita. Hindi natin alam yung kwento, pero sasabihin niya, kunyari, binuksan na niya yung bintana. And then, mayroong kumatok. Pumasok na siya, magtatago ako. Ganun po kasi yung sa radyo Hindi natin siya nakikita. And then, inaano ko po, na iniisip ko, na ganun din yung pagkaturo ni Ama Martiniano, yung pagkwento niya, na nung si Adan at Eva, hindi na niya binilin na, Adan, maglikha kayo, magpamilya kayo, hindi. Bakit ko sinasabi yun? Because yung Diyos at si Adan, iisa na sila Yung nagbibigay isip kay Adan, yung nagpapasalita kay Adan, yung bumubuhay kay Adan, mismo po yun yung Diyos na lumalang. So, paano naman natin malalaman kung walang kwento si Ama Martiniano na magpamilya kayo? Siyempre, inikwento ni Ama Martiniano para nalaman natin na nagpamilya si Ama Adan. Tama po ba? So, ganun din po yung nagawa sa atin. So, si Ama Adan at Ina Eva po yung model na kayo po ay nagpamilya. So, yan po yung isa sa mga bilin na pagkabilin kasi gagawin mo. So, sabi niya, agpamilya kayo. Tapno iti kastakit adda iti agdayaw kada kayo. Wenno agdayaw iti Dios. Nga. Tapno adda ti surwan yung agdayaw iti Dios. Yan yung sinabi niya. Na yan po yung naging question mark sa ating mga magulang, kung itinuro ba natin talaga yung tamang Diyos sa ating anak. Because pagka sinabi mo, pag nag-pray yung anak natin sa gabi, maraming salamat po sa mga toys ko, maraming salamat po sa mga kaibigan ko, sa mga pagkain po na ibinibigay ninyo sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Yan po yung mostly pinakamaraming dasal po ng mga bata ngayon. So, nagpapasalamat sila kay Hesus Kristo, nagpapasalamat sila sa mga pagkain, sa mga laruan, which is na si Hesus Kristo ba talaga ang nagbigay nun? Wrong. Hindi po si Hesus Kristo ang nagbigay ng pagkain, hindi po si Hesus Kristo ang nagbigay ng mga kaibigan, mga laruan, at siyempre ng nanay at tatay mo. Hindi siya yung nagbigay. Sino? Yung nanay at tatay mo ang nagbigay ng pagkain, pag-aaruga, lahat-lahat ng kailangan mo sa paglaki mo, sila yung nagbigay niyan, hindi si Hesus Kristo. Na yan nga yung sinasabi ko, tanggap nila na lahat ng nasa lamesa nila binigay daw ni Hesus, nagpapasalamat sila kay Hesus. I think naman wrong yun, pero hindi nila nakikita. Yun yung sinasabi ni Ama Martiniano na maswerte po tayo at nalaman natin itong katuruan na to na ang nagbigay lahat ng kapangangailangan natin is yung ating mga magulang. Siyempre, yung ating mga magulang, nagdadasal din yung mga yan. Tama, mali. Pag kayong anak mo, wala kayong makain, ano yung dasal mo? Diyos ko, saan ako kukuha ng pambili ko ng bigas? Nagdadasal yan. Imposibleng hindi nagdadasal ang ating mga magulang. Sila yung way para tayo ay maaruga, tayo ay may makain nung tayo po ay bata pa. So sabi ko po, pero nung panahon po ni Ama Adan na sila po yung nagpamilya, hindi sila nagproblema ng pagkain, hindi sila nagproblema ng mga damit, ng sapatos, etc. Because po, yung pinakadakilang lumalang po ang nagpamilya sa kanila. Na which is na yun po yung gusto kong maranasan ngayon na mga panahon na to. Diba yung sabi niya,
kung ano yung alpha, siya rin po yung omega. Yun po yung gusto kong maranasan, na kung ano noon, kung gaano sila ka-close noon, nung meron si Ama Adan, kung gaano nila kalab si Ama Adan, kung paano sila kasabik na makita nila si Ama Adan, makausap, makapiling, yun yung gusto kong ma-feel, gusto kong ma-experience na journey, na yun yung napakagandang pagka iniisip mo yung mayroon si Ama Adan, lahat ng wala ng problema, i-provide niya lahat ng kailangan mo, walang problema, masaya. So yun nga yung sinasabi ko, napakaganda po na mayroon na po si Ama Adan sa ating piling. Na yan po yung sinasabi ko, yung ito po, yung balik po tayo dito sa sinasabi kong templo, ehemplo, mostra ng pinakadakilang lumalang. So yung sinabi ko po kanina na ang Diyos is nagkatawang tao, siya po yung mukha, mostra. Mostra is malalim po yan na salita na Ilocano. And then, ang ibig pong sabihin ng mostra is mukha. So, yung mukha ni Adan is yun po yung mukha ng Diyos. Perfect. So, ang maraming nagsasabi na si Adan ay nilikha lang ng Diyos. Bakit niya nilikha si Adan? Para ano si Ama Adan? Para kanyang tirahan. Yun yung kulang sa ating knowledge. Yun yung kulang sa ating pag-iisip. Kaya nga po, dinadagdagan ko para mayroon po kayong maidagdag sa inyong kaisipan na si Ama Adan po ay sa inyong kaalaman na hindi lang si Adan ay basta lang nilikha ng Diyos, kundi siya po yung way, siya po yung daan para po tayo ay isilang. 'Di ba? So si Ama Adan, nagpamilya siya, and then yung mga anak nila hanggang sa dumating na sa inyo, sa atin, tayo na yung generation. Yan yung sinasabi nila na 75 generation na po tayo, mga kapatid. So 75 ipinanganak, yun na po, yung 75 generation na po tayo. Na yan po si Ama Adan po yung sa amin po dito sa Motherland, Second Jerusalem. Ayaw man ng sanlibutan si Adan, pero proud pa rin po ako na magsasabi sa inyo na si Ama Adan, siya po yung ama ko, siya po yung tatay ko. Proud po ako sa kanya. Diyos nagkatawang tao at willing ako na makita siya. And then excited po ako na makita si Ama Adan, because si Ama Adan ang magsasabing ikaw ay anak ko. 'Di ba? Pagka sinabi ni Ama Adan na ikaw ay anak ko, yan na yung alam ko na buhay na walang hanggan. Pagka sinabi mong pagka nagtanong, yun pang iniisip ko pag dumating si Ama Adan, ano ang tatanungin niya? Hindi yun. Yung sinabi ko na nung mayroon kasi yung mga usapan noon na pagka dumating yung hari ng sanlibutan, uray ko na uray taga kordon na klaeng, iti sapatos na unada. Kahit taga tali lang ako ng kordon ng sapatos. Yung isa naman nagsabi, kahit ako lang ang taga-suklay niya. What do you mean ang darating? Hari ng sanlibutan na siya yung hari na uupo-upo lang? Siya yung hari na walang ginagawa, na mag-uutos-utusan niya tayo? No! Hindi niya tayo uutos-utusan ni Ama Adan. Bakit? 'Di ba nga yung sinasabi natin, namay, ginhawa, bakit kanya uutusan? Anak kanya. May magic siya, may kapangyarihan niya. Kung gusto mo ng kape, nandyan na yung kape. O bakit ka pa niya uutusan? Kaya nga yung sabi ko po na yung disiplina po dito sa Promised Land na nilagay dito doon sa likuran nila habang nagpre-preaching sila. Sabi niya doon sa disiplina, kailangan Sabado, Linggo nandirito ka sa loob ng Promised Land. Makiumong, yan yung sabi niya. Ano ang sabi ni Ama Martiniano? Han ko nga ipapilit itibagikin ka. Or yung salita niya na hindi kita pinipilit. Ibig sabihin, makiumong man tayo or hindi sa pilitan. Pero yung sinasabi nila na disiplina, sabi niya dito sa disiplina Sabado, Linggo, kailangan nandito ka sa Promised Land, makiumong ka. Ano yon? Batas yun. Samantalang ang Diyos, hindi kanya pipilitin. Yun yung meaning ko, yun yung point ko po. So,
pagka dumating si Ama Adan, is siya po yung magsasabi na anak ko. So, dito pa po nasasabi ko na nam ay tayo no adan ni iti ka adan ni Ama Adan. Because hantayon nga problema. Ang itat nga naghatado nga problema tayo, di ba? So, no namantya ang tabadong problema no kasanong maikatan. Dadji mantya na. So, ngayon nung pagdating po ni Ama Adan, wala na po yung mga maraming problema. Kaya inihihiling ko po na yan po yung usapan namin, and then hindi ko alam po kung ilan kami na nagpray, nagdasal na nung pumunta kami ng Tagat. Nung pumunta kami ng Tagat, ano yung pinakadasal ko sa lahat? Yung pinakadasal ko is dumating na si Ama Adan on time. Dumating na siya sa panahong ito kasi hindi na ang panahon ngayon ay gumaganda hindi na. Bakit sinabi kong ang panahon ngayon ay hindi na umaayos, hindi na gumaganda? Dito sa Pilipinas, ano yung sabi ninyong klima noon? Noon, ang klima hindi masyadong mainit, mahapdi sa balat. Yung pagka nagpaaraw pa. Ngayon, 8 pa lang ng umaga, mahapdi na siya. 'Di ba? Napakahapdi na. Oh, so ibig sabihin, hindi siya, kumbaga sa cellphone sana nag-upgrade siya nag-upgrade. Nung noon, medyo maganda. Noon nga, ang sabi ninyo, sa mga bisaw-bisaw na yan, sa mga bukid, meron ka pang makitang isda. Ngayon, wala na. So, ano yun? Hirap na yun. Hirap na. Noong maraming, sa mga nagbubukid po, alam po ninyo yan, na doon sa sinasaka ninyong bukid, mayroon kang maulam pa doon. Mayroong palaka, mayroong kuhol, mayroong isda na iyong makukuha. Pero ngayon, palaka nasaan na? Nandun na po sa palengke. Yung kuhol, pinapatay na. Pinapatay na nila, 'di ba? Sure kill, pamatay kuhol. Ngayon po, tignan mo, wala ka nang makitang isda sa doon sa kasilong niya, doon sa taltalon. Ano 'yon? Hirap po 'yon. Yun yung sinasabi ko. Hirap. So ngayon, noon ang pamasahe dito hanggang Ilagan 15 pesos. Ngayon, hindi na po 15 pesos. 4 years ago lang yan. 4 years ago lang po yun 70 pesos na ngayon. Dito hanggang sa North Star, 50 pesos. North Star to Ilagan, dun sa palengke, 20 pesos. 70 na yon. So, 4 years ago lang yon. How pang kung tatagal pa, ilan nantong pamasahe? Mga kapatid, pinakamura na, 50. Dito sa amin. So, pupuntang Ilagan. O, yun yung sabi ni Ama Martiniano, intindihin ninyo yung salita niya. Darating pa ang isang itlog ay 100 pesos na. So, anong itatago mo doon? Ano na kayang mangyayari doon sa panahon na yon? Siyempre, kung mayroon kang isang manok, mayaman ka na. 100 pesos na yung isang itlog. Ibig sabihin, napakahirap. Pahirap ng pahirap. Yun yung sinabi ko. Mag-aral kayo sa katuruang ito at darating ang panahon, sabi niya, ay haharap kayo sa hindi lang isang tao, kundi milyon-milyon na tao yan ang haharapin natin. So ngayon, yung milyon-milyon na tao na yan is yung ang sabi ko, ang sabi niya sa likuran niya, ang katuloy nito is kahit isang buhok mo ay walang matatanggal. So, ibig sabihin, malalaglag. Ano kayang pangyayari yon? Bakit ganon? So, yan na po yung iniisip ko na question and answer. Sino ang Diyos mo? Paano mo siya naging Diyos? Yan na yung mga tanong ngayon. Paano naging Diyos si Adan? Saan nanggaling si Adan? Yan po yung mga tanong na, yan po yung inaaral ko po ngayon na answer. Kung ano yung answer na yan. Kasi may nagsabi na kontento ka na ba, enough na ba sa'yo na malaman mo lang na si Adan siya yung pinanggalingan mo? Paano naman yung paggawa mo sa salita ni Ama? Yan yung sabi niya kasi, mga kapatid.
So, ano pa yung salita ni Ama Martiniano Managello Damagan Talosig? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, ni Ama Martiniano, yung nalaman mo sa kanya, yung sangapulo na bilin, kailangan gawin sa ating katawan. Sabi niya. So, sabi ko naman, teka nga po, sabi ko. Ang sabi rin ni Ama Martiniano, ang Diyos, pag-ibig, buhay at liwanag. Paano mo i-aplikar sa sarili mo yan? Paano mo gagawin sa sarili mo yan? Yung pag-ibig, buhay at liwanag. Sabi ko. So, yung pag-ibig, yun na yung pumunta na sa ugali. So, sabi ko naman, hindi ko magagawa yan kasi wala akong love life. Sabi ko, wala akong anak. Hindi yun kasi yung usapan. Ang sabi niya, yung pagka sinabi mong pag-ibig is, kailangan yung kapatid mo, yung kapitbahay mo, yung karuba mo, lahat-lahat, ibigin mo. So, ipadama mo nga sa mga tao na iibigin mo siya. So, what do you mean na pag-ibig sa kanya? Pagsilbihan mo siya ng lahat-lahat, ibigay mo, yun ba yung pag-ibig? Depende yan. Yan yung sinabi ko. And then, pag-ibig, buhay. Paano mo naman i-apply yung buhay? Gagawin yung buhay, samantalang nasa iyo na yung buhay. O, i-apply mo pa yung buhay. Paano ko i-apply yung buhay? So, ngayon po, punta na tayo sa pag-ibig, buhay, at liwanag. Ito na yung yung tinanong ko siya talaga. Pagka sinabi mong buhay, liwanag po is, pagka sinabi mong liwanag, paano mo i-apply? Paano mo gagawin? Yung sinabi ko po na, sinabi ni Ama Martiniano na liwanag. Paano yung bulag? Sabi ko sa kanya, paano yung bulag? Hindi mo kailanman nung isinilang siya, bulag na siya, paano mo sasabihin ngayon na mayroong liwanag sa kanya? Sabi ko sa kanya. So, pagka sinabi ni Ama Martiniano, pag-ibig, buhay at liwanag. So, yung liwanag, dito tayo talagang maku-question ng bonggang-bongga dyan eh. Pagka sinabi mong liwanag, paano yung bulag? Hindi naman niya makita yung liwanag. So, paano mo liliwanagan siya? Hindi mo nga maipakita sa kanya, dito ang daan. Sabihin mong dito ang daan, hindi nga niya makikita eh. Sabihin mo dito yung CR, hindi nga niya makita. Paano mo sasabihin sa kanya? So, yung sa akin naman, yung kapaluwagan ko, yung kapaliwanagan, pumunta na kami sa punto na yan, na ang sinasabi namin, ang Diyos ay liwanag. Paano yung bulag? Paano pagkagabi? Yan yung mga tanong po. So, pagka sinabi natin na itong liwanag yung Diyos, ano ba yung nandyan sa liwanag na yan? Sinabi ko po kanina na ang kasama ng liwanag na yan po is init. 'Di ba? Mainit. Ano ba yung mainit siya? Yung liwanag, mayroon kang maramdaman na init. Init. So, ngayon yung init na yan, nandito rin sa ating katawan. Tama. Bulag ako, kunyari bulag ako. Hindi ko nakikita yung sun. Pero yung sun, mayroong init. Nararamdaman ko. So, yung liwanag, ibig sabihin sa akin, hindi ko man siya makita, pero yung daan para makilala ko siya is yung buhay ko. Paano naging buhay ko? Yung pandama mo sinasabi mo mainit kanina. Because nararamdaman ko, ano ba yung nagpapainit sa ating katawan? Yung pong ating buhay. So, yung buhay po natin ang nagpapainit sa ating katawan. Meaning, kahit bulag ka, nararamdaman mo yung Diyos. Hindi ko lang po alam kung sa mga bulag is naiisip din nila kung ano ang itsura ng bulag ng sun. Kung naiisip nila pero hindi nila makita. Meron din siguro silang pangarap. Pangarap is imagination din, pwede, di ba? So nakikita rin nila, pero nakikita ng mata nila, pero totally hindi makita ng mata nila. Yun, pero sabi nila, nagasat da, kasi sa sangapulong na bilin na tungpalin nila, nagagawin nila, dalawa, tama na lahat yon. Kasi yung mata nila bulag, correct lahat yon. Mayroon na silang 2 puntos. Yung bingi, di ba yung bingi, hindi na rin siya makarinig. May puntos na rin siya. Yun yung sinasabi nilang sa 10 bilin, 8 na lang ang tungpalin niya. Yung pipi. Yung pipi. Yung pipi, isa lang. Nakatungpal na siya dun sa isa. Kasi hindi siya makapagsalita. Isa lang ba? Yung pipi kasi,
Hindi na makarinig. Hindi pa Makasalanan. makasalita. Okay. Yung pipi daw po, hindi ko kasi alam na yung pipi hindi rin siya makarinig. Pipibingat. Oh, Pipi yung na pipi, lang, hindi pa. yung pipi yung hindi daw po makapagsalita Kulang is pa. hindi siya pa makarinig. So tatlo. Kung sa 10 na bilin, di 7 na lang yung kanya, yung gagawin niya. Na yan nga yung sinabi ko eh. Sabi ninyo, kailangan linisin ang panunot, isip, puso at katawan. Take note ha, yung mga pilosopo na salita, ganito po. Kung sa pilosopo na salita is yung puso, paano mo lilinisan yung puso? Paano mo malalaman na yung puso mo ay madumi? Sa practical ha, sa practical po yan na usapan. Pagka sinabi mong ang puso ay marumi, ibig sabihin yung blood mo ay madumi. Because ang pinapump ng puso is dugo. So what is your problem? Yung dugo mo. Alam po ba ninyo na pag madumi ang dugo, sinasala yan, dinadialysis. Ibig sabihin, kung hindi ka dinadialysis, malinis ang puso mo. Siyempre, normal tayo. Malinis na yung puso natin. Ikaw, bakit dinadali? Update tayo. Dinadialysis na yun? Hindi nga sa ano po, sa yung sinabi kong Malinis, panunot po. yung sabi natin ha, hindi ko sinasabing sabi ninyo, kundi natin kasi sinabi ko na rin. So, yung puso, linisin natin. So, yung nagdadialysis, madumi yung puso niya, madumi yung dugo niya, wrong siya. Meron siyang problema sa health niya. So, wrong na siya. Hindi na niya malinisan yung puso niya. Because mayroon siyang part ng organ niya na mahina. Kaya dinadialysis. Ngayon, puso. Katawan. Dito tayo magaling sa katawan. Lagi tayong naliligo. Hindi lang minsanan, hindi lang isa sa isang araw, mayroon pa yung dalawa sa isang araw. So napakalinis na po natin. And then, paano yung isip? Sa practical po na pag-iisip. Alam po ba natin na maraming milyonarya na hindi. Pagka sa mga milyonarya, itong panunot, puso at bagi natin, yung puso is pag-ibig. Marami silang natutulungan eh. Helpful pa sila. Yung mga milyonarya, mababait sila. Mga kapatid, mababait sila, matulungin sila sa kapwa nila tao. So, paano yan? Paano natin sasabihin niya? Sa katuruan ito, kailangan malinis puso, isip, at katawan. Sa katawan, sa isip naman, pagka sinabi mong marumi ang isip, baliw na yon. Pagka sinabi mong marumi yung isip niya, take note po, yung sinasabi ko, marumi yung isip niya mismo. Yun nga pong pinsan ko nahulog sa hagdan, nag-crack lang konti yung ulo niya, mayroong dugo na konti lang na pumunta sa utak niya. Yung sinabi niya, malinis na utak. Malinis na utak. Yung konting dugo lang, nagsisisure na siya. Yung konti lang na yon, mababaliw na siya. Kasi mayroong konting crack dun eh. Mayroong konting dugo. Sa mga high blood po. Kung hindi sa puso, kung hindi sa mata, mayroon doon sa utak nila, mayroong pumuputok na ugat. Science na po yan. So, pag may pumutok na ugat, anong sinasabi nila? Lahat ng part ng katawan niya, kung hindi half, dito sa kabila or sa down, hindi na niya magalaw pag mild stroke or heat stroke, basta ganun po. So, ibig sabihin, anong klaseng paglilinis ng panunot, puso at bagian? Paano mo lilinisan yung practical, sabi ko? Hindi yung ugali. Because, pagka sinabi mong milyonaryo ka, maintindihan mo lahat. Naanos ka, napasensya ka, nasingpot ka, matulungin ka ti aming nga banbanan. Ti panunot mo, awan kinadakas na, awan ti panunuti mo. Nga, awan ti panunuto mo nga pagdaksan, padakan niya amaminen. Kasano da nga rod, milyonaryada, na anos, na pasensya ng pakumbaba, na sisingpot da. Nalinis ti panunot da, ti puso da, iti bagi da. Kasano nga rod tataday tanga saritaan. So, ano na tayo? Paano natin lilinisan yan? Hindi yun ang way.
Hindi yun ang way to be our, hindi yun yung way na makamtan natin yung buhay na walang hanggan. Bakit? Milyonarya, maraming pera, nagkakasakit. St. Luke, pinakamahal na hospital na mamatay. Paano So, layo? ngayon yung alam ko, Gusto mo malaman. yung alam ko po na pakagunodan ti biyag nagnanayon, iti panangitan dudo tayo, kan panagdawa tayo kiniamadan nga smangkutin. Yan po yung alam ko. Because ni amaadan laeng iti mangipaay, day tanga biyag nagnanayon. Uray pa'y anak mo, uray pa'y kaanaka, uray kayat kung agbyag nagnanayon, no hanan kayat tigbiyag nagnanayon, hanan kayat tigbyagen, hang kumay salakan. Ngam no si ka mismo ti mangibaga, siya mismo nga makinbagi nga kaya hang ko kayat ti matay, isunahan na kayat nga matay, agbyag di jay nagnanayon. Kita nyo ngayon ni Ampayi, katangga, di ba? Abutot balat, hindi na siya kumakain ng isang buwan. Tinaningan na ng doktor, pinauwi na ng doktor, anak ko na niyang Kelrico. Ang sabi po niya, mamati ka nga dahi ti Diyos nga man nakabalin. When, kunana, tumakder ka. Timakder, napagbagaan, nagpreaching, nagdingag ti preaching, napanangan iti pangaldaw. Kasano tayo baga di dyan? Yung faith po natin. So, yung faith natin na si Ama Adan, siya yung Diyos, nagkatawang tao, hindi siya nagkasala. Si Ama Adan darating, siya yung Ama natin, siya yung magbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan po yung alam ko. Kung mayroon pa kayong alam, kung mayroon pa kayong idadagdag, maraming salamat, papakinggan ko. Aawit na po. Kasano din bagamit ngayon ni aman ngayon, ma'am. Wala na ni ama. Pagkukugan ti biyag nga ganay, nawan patinggana. Pagkukod mo ti anos, konsensya, pag kumawa pa nagsisingkit. Ito na nga. Pagkapudlugan, diyan na ganay ngayon. Wala ba, patis na kayo. Patis na kayo dito. Diyan ka mukha niyan, no, kasunod dyan. Hindi magana. Anos kayo na Hindi, wala kaya tayo itong battery. Wala na. Huwag na akong mag-mic kasi walang battery itong ito. Ako may problema niya. Ay, alas pasensya mo sa kuna. Mabikis para nila. Oh, ikatin ko na natin. Kina-high pride. Hindi po yun kasali sa preaching ko. Ang sabi ko po sa practical lang at sa mga milyonaryo. So kung magtatanong po kayo, based on my preaching lang po. Based on my preaching lang po yung tatanungin ninyo. Kasi po pagka out of my preaching, hindi ko kayang sagutin yan. Kaya nga sabi ko po kanina, na kung yun yung sa akin, kung mayroon pa kayong idadagdag, na willing kayong idagdag, okay lang, makikinig ako. At saka take note po, sa akin po, siguro naman pwede kong sabihin ito na hindi ninyo ako pwedeng tanungin about sa mga tanong ninyo na yan na hindi ko sinabi because ako bata pa ako eh. Supposed to be ako yung magtatanong sa inyo. Mas matanda kayo kaysa sa akin. Makita tiranyag na iti kapadano dagiti totoo ida nga nagpromesa
Diyos nga namarwa. Isus gapuno di kay iyaw awan diintay nga naangan di tay liplipatan tapnon may sa tayo nga maibilang dito'y ilong agbyang nga nanayon Isus gapuno di tay iyaw awan diintay nga naangan di tay liplipatan tapnon may sa tayo nga maibilang dito'y lubong agbyang